everyone, this is Anne, and this interview is part of my requirement for N240, which is a case study of a nurse administrator. I will be interviewing the chief nurse of Dr. JP Memorial District Hospital, who plays a key role in managing nursing services, staff management, and patient care in the institution. She will be sharing her experiences and insights about leadership, decision-making, conflict management, and other important responsibilities of a nurse administrator. I would like to present to you Miss Evangeline C. Ocampo, RN Man. Thank you, Ma'am Banji, for agreeing to be interviewed today. So, Ma'am, bago tayo mag-dive into paano nagsimula yung journey niyo from staff nurse hanggang maging chief nurse po? And ano pong nag-inspire sa inyo na pasukin ang role na leader as a chief nurse? So, good afternoon. Hi, Anne. So, thank you for the opportunity na magkaroon tayo nitong sort of interview kasi bihira lang to at I hope na makatulong ako sa iyo kasi gusto ko yung madagdagan pa rin ang career mo aside from being a BSN graduate nurse, ngayon nasa masteral ka na. So I hope na ma-finish mo to and I will be happy for your achievement. Thank you po, Ma'am. Okay, so we start doon sa sinatanan. So nagsimula talaga ako sa bedside. Habang tumatagal, naging staff nurse ako. And then from staff nurse, naging charge nurse. Nagkaroon din ako ng leadership role as a supervisor. From then on, nabigyan pa rin ako ng opportunity. Siguro decades nga ang naging puhunan ko sa trabaho ko as a nurse. So, hanggang sa pagiging leader, as a supervisor, na-achieve ko rin present position ko ngayon as chief nurse. And I am happy and grateful naman talaga ako na aside from being as a staff nurse, sa career kasi, hindi kailangan talaga may accomplishment tayo na tinatawag. Education and career path ko. Although hindi naman talaga ako nakapag-abroad, pero dito naman, nagawa ko pa rin para sa aking career and profession. Ang ganda po ng mindset niyo, Ma'am, sa career path na nagsimula po kayo as staff, then supervisor, then eventually naging yung pinakamataas na gusto nating lahat yung maging chief nurse po. So, Ma'am, pagdating naman po sa style nyo ngayon, paano niyo po i-describe yung sarili nyo bilang leader sa amin? Lalo na po sa setting natin na government hospital, madami pong pasyente at minsan limited po talaga yung supplies natin for resources. Ang naging parang objective ko is collaboration and transformation. So, in addition to that, naging objective ko rin pagdating sa aking leadership, yung transparency, yung collaboration and innovation. So, ito yung nagiging pattern ko. At di ba sa atin, ang learning natin pagdating sa work, dapat talaga may tinatawag tayong objective. Yes. So, from then on, doon mag-i-start. From the objective, you will have your own plans of activities for the day and for the month and the whole annual year na sinasabi natin para masabi mo na nagkaroon ka ng accomplishment as a leader. Yes po. From there, Ma'am, paano niyo po minamotivate yung mga staff niyo po? Okay, so ang motivation is very important na nare-recognize yung effort ng staff mo. As a leader, kasi yung simple good na nagawa nila, i-recognize mo as a leader. Kasi yun yung magbuboost ng effort nila, motivation nila, para maging ayos at mahusay pa rin sa business. Ma'am,
Ma'am, speaking po dun sa mga stress natin dito sa hospital, sa mga pinagdadaanan nating mga problem dito sa hospital natin. Paano po kayo nagde-decide kapag limited na po yung supplies? Since manual at handwritten charting po tayo, paano niyo po ginagamit yung records natin para makapag-decide ng tamang staffing at saka yung tamang supplies po sa lahat ng unit? So, initially, kasi talagang ang government hospital, nakadepend yan sa budget from the provincial government of Laguna. So, may tinatawag din tayo na budget hearing. So, sa health system natin, meron siyang nakaalaan na budget. If not enough yung mga supplies na ginagawa na binibigay sa atin ng government, ang mga staff natin, and even me, nung staff ako, na-motivate tayo sa pagiging resourceful. So, yung resourcefulness na tinatawag natin, yun yung parang isa na rin accomplishment as staff. Kasi, yung pagiging resourceful mo, yun yung naibibigay mo na hindi biglaan na magagawa ng isang nurse na tulong sa isang patient. Tinatawag nating documentation kasi nga handwritten pa rin tayo. Very important pa rin kasi pagdating sa documentation and reporting hindi man tayo computer-based na dapat yun na nga kasi dahil nga sa limited pa rin yung mga budget na ibinibigay. Pero for now, we have handwritten documentation and ito naman, effective pa rin naman kasi yung system na ito kasi based on reporting, nagkakaroon pa rin tayo ng chance na ma-recover yung record, nagiging resource natin para sa mga reporting and documentation. So, ma'am, diba sa dami nating pasyente and limited talaga yung supplies natin. Minsan, ma'am, diba sa workplace, hindi natin maiiwasan yung may mga issues, workload issues, tampuhan. Paano niyo po inihahandle ang conflict sa workplace? At sa dami po ng ginagawa nyo, super busy kayo, paano po kayo nakaka-contribute sa paggawa ng mga bagong nursing policies para sa hospital? Okay. So, these hospital committees, doon nakapaloob ang mga iba't ibang standards ng hospital and policies and procedure. We conduct meetings and then we collaborate from the other departments how we will improve more our system with regards to patient care. Pagdating naman sa nursing service, we have also the nursing service committees and then yung standards and procedures na ginagawa natin kung kailangan i-revise, ginagawa naman. May mga meetings. With regards to conflicts with the staff, like for example, the same as yung ginagawa pa rin nating procedure pag may mga incident report tayo na mini-meeting natin yung mga staff, from then on, hinihingi natin kung ano yung scenario, pero ipapakita pa rin natin yung fairness kasi very important na nararamdaman ng mga staff natin na fair tayo pagdating sa mga incident na nangyari na kumbaga ina-advise natin para mas ma-improve pa sila. Hindi natin dapat sisihin ng mga staff kung mayroong kakulangan o hindi naman kasi nila gusto mangyari yung mga incident na yan. So, as a leader, dapat ipapakita pa rin natin ang ating support sa mga staff natin. Kasi yun yung magbubus na moral nila para mas maging maayos sila sa trabaho. Yes. So, ma'am, last na po. Para sa aming mga aspiring nurse leaders, ano po ang advice niyo para sa ganitong role? Number one is dedication. So, work
Number 2 is commitment. Number 3 is what we call yung ating work attitude, and yung pagiging may initiative tayo. Kasi pag napagsama-sama natin ito yung parang stepping stone natin para ma-improve pa yung pagiging leader natin. Kasi as a leader kasi, ikaw yung magiging role model. So, paano mo maipapakita sa staff mo na maayos kang leader kung ikaw mismo ay walang plano, wala kang objective sa sarili mong departamento. So, very important yung sinasabi natin. Very important din kasi yung trust na ma-develop. Kasi pag wala ng trust ang staff mo sa leader, paano pa kayo magkakaroon ng communication na maayos? Siguro, never stop learning, maganda ang clinical skills, pero dapat hasain mo ng yung communication and decision making mo. Ang leadership ay hindi lang sa position. It is service at responsibility and accountability. And alam kong kayang-kaya mo. Thank you po, ma'am. Maraming salamat po, Ma'am Ganji. Sobrang laking tulong po nito para ma-inspire po ako na i-continue ko po yung masteral ko. And sa setting natin dito sa government hospital, super appreciated ko po kayo bilang chief nurse namin. Thank you po sa inyo, ma'am. Thank you so much. Thank Kasi you po.